Maraming salamat sa pagkakataong ito. This is an opportunity, Lord, to share with my fellow your word, Lord God. Bless me, Panginoon. I know you already bless your word, Lord God. And once again, Lord, i-bless mo po at i-bless mo rin po, Panginoon, ang ating mga kapatiran. Unawaan, Panginoon, at magsilbi sanang gabay sa aming pamumuhay sa bawat araw, Panginoon, na iyong binigay sa amin, Lord. I-bless mo po ang aking mga kapatid, bless mo ang bawat isa, bless mo ang aming gawain. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maging sentro ng aming gawain sa gabi nito, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa iyo po lahat, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name I pray, this is my prayer. Amen. Amen. So, I am the good shepherd, sabi nga po ng Panginoon. That's why tayo po ay nag-i-enjoy ba na ang ating shepherd ay ang Panginoong Isos. Are we enjoying po? Kasi po kapag hindi ang Panginoong Isos ang ating shepherd sa ating buhay, mayroon po kasing sinasabing hired hand shepherd. Yung bang lang, yung nagbabantay sa mga tupa na binabayaran lang. Kaya kung tumarating yung mga umaatake sa mga tupa na yon, yung mga layon o mga masasama, so tumatakbo yung nagbabantay. Dahil si tinignan niya yung kanyang buhay. Kaya mo na yan, mga pan na yan, pinapastulan ko na yan. Kasi inuupahan lang naman ako. But if ang ating Panginoon ang nagbabantay sa atin, pag-aari niya tayo hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pwedeng iwanan. So, kaibang-kaiba ang pagbabantay ng ating true shepherd, which is ang Panginoong Hesus, kaysa sa hand-hired na shepherd. Nakukuha po natin. So, pasensya na po. Medyo, ang problema lang kasi sa, nung nasa Pinas po ako, hindi ako makapag-concentrate masyado. Pero, I really thankful to the Lord dahil kahit na marami ang ginagawa doon, nagawa ko pa rin itawid yung pag-online ko sa tulong ni Kuya Ronald. Minsan, tinatawagan niya ako kahit na noong burol pa ng nanay ko noon. Sabi niya, Kuya, mayroon tayong online, magsimula ng Soul 3. So, pumapasok ako doon sa kwarto para makinig lang at mag-take note. At akala ko noon hindi ko na maitutuloy, pero I know na yung kagustuhan ng Panginoon para makapagpatuloy po. Purihin ang Panginoon. So tayo po ay magpatuloy. Tayo po ay basahin po natin yung ating sunod na slide po yan. John 10:11-16. Nababasa po. Pwede po na tayong tumayo at ating basahin. John 10:11-16. Handa po. Basa po. I am the good shepherd. The good shepherd lies down his life for the sheep. The hired hand is not all the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters. The runs away because he is hired hand and cares nothing to the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and I know the sheep know me, just as the Father knows me, and I, the Father, lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Tayo po ay, yan na po ang sinabi natin kanina na ang kahalagahan po ng isang tunay na shepherd, yung tunay na pastol sa ating buhay ay talagang kung gaano niya iniingatan yung kanyang sariling dugo. Ganun po ang pag-ingat niya sa atin bilang isang mga tupa. So napakahalaga po ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga niya, nakahanda niyang ibigay yung kanyang buhay para sa atin. It is napatuloy po naman natin sa kanyang ginawa sa pagkakatubos ng ating mga kasalanan. So, gawin din po ang ating gagawin. Halimbawa, tayo po ay
isa po tayong mga shepherd, halimbawa tayo po naman ay isang pastol, gawin din po ang gagawin. Gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang mga ginagawa because He is the example, ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. So, napakahalaga po at ang Panginoon ay may mga characteristics or mga yung bilang isang shepherd, good shepherd, mayroon po siyang mga characteristics na dapat nating malaman. So, ito po ang ating titignan kung paano po tayo magiging good shepherd na gaya ng ating Panginoong Hesus. So, next slide kaya. So, the good shepherd is also a good protector. A good shepherd guards the flock against danger, such as predators, ensuring their safety. So, sabi nga po sa Samuel 13:17, 1 Samuel 17:34-35, but David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it." Ganun po si David. Talagang sa pagmamahal niya sa kanyang mga tupa, doon po siya nakilala bilang isang matapang na tao, si David. Kaya nga siya pinili na inilaban kay Goliath dahil sa katapangan niya, yung mga lion ay napapatay niya sa kanyang mga kamay lamang. Ganun niya kamahal yung kanyang mga sheep. Ganun po si David. At sa ating mga kapatid, tayo po bilang isang mga mananampalataya, kung tayo po ay nabigyan ng pagkakataon upang maging shepherd, so we have to give a good protection to our mga sheep, sa ating mga sheep, upang makita at masundan natin yung tinuturo ng ating Panginoong sa ating mga buhay. So, napakahalaga po. Napakahalaga na tularan natin, gawin natin yung command. We have to follow the command of the Lord para po sa ating mga sheep. Purihin ang Panginoon. So, next slide kuya. The good shepherd is also a compassionate. The good shepherd demonstrates tender mercy, kindness, and empathy toward the flock, caring deeply about their struggles and suffering. So, napakabait po ng Panginoon sa kanyang mga sheep, sa kanyang mga tupa, mga kapatid. Maging ito man ay mga tupang ligaw na sinasabi o mga tupang walang pagkilala sa Panginoon. Yung pang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mabait pa rin ang Panginoon sapagkat sabi na niya, mahal na mahal niya ang sanlibutan. Purihin ang Panginoon. So, kapag ka nakikita niya na ang bawat isa, ang mga taong ito ay nangangailangan ng aruga, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng kagalingan, ang Panginoon ay nandyan dahil napakamaawain ang Panginoong Hesus. Hindi lang sa atin, hindi lang sa mga mananampalataya, kahit na sa mga wala pa sa kanyang pain or sa kanyang wala pa, hindi pa na tumatanggap sa Panginoon, mahal na mahal po niya ang bawat isa. So, kailangan lang natin i-spread ang kanyang salita, kailangan lang natin ipaalam, tulungan ang bawat isa upang makilala ng lubusan din ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Sabi po sa Matthew 9:36, "When he saw the crowds, he had compassion on them, because they're harassed and helpless like sheep without a shepherd. The good shepherd demonstrates tender mercy, kindness, and empathy toward the flock, caring deeply about their struggles and suffering." So, ganun po ang Panginoon. Nung nakita niya yung crowd, napakarami, naawa po siya sapagkat nakita niya para pang nagkawatak-watak na mga tupa na hindi nila nawala ang kanilang pastol. Kung kaya't nung makita ng Panginoon, naawa sa kanila at pinakain, pinainom,
At sapagkat sa sandaling yun sila ay nasa wilderness, wala man lang silang mabilhan doon. Bagkus ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan sa kanila, sapagkat yun nga, mawain, mapagmahal ang Panginoon sa mga tupa. So, next, the good shepherd is also have an intimate knowledge. The shepherd knows the sheep individually and personally, calling them by name and fostering trust and relationship. So, the good shepherd knows his sheep. Gawin din tayo mga kapatid, kilalang kilala tayo ng Panginoon sapagkat tayo ay tumanggap sa Kanya at sumusunod tayo sa Kanyang mga commandments. So, kung hindi tayo sumusunod, He don't know us, hindi niya tayo kilala. So, hindi rin nagmamanifest, hindi rin gumagana yung power ng Lord kung wala tayong pananampalataya, kung hindi tayo naniniwala. So, kailangan andoon yung pananampalataya, andoon yung pagtitiwala upang makapag-manifest yung power ng Panginoon sa ating mga buhay. So, kilala niya tayo. Kilala ka niya, si by your name. Kilala niya ako, kilala niya tayong lahat. So, wala tayong pagkakaila, wala tayong naitatago sa Panginoon, bagkus ang lahat ay parang open book ang buhay natin sa Kanya. Makikita po niya lahat. Alam niya lahat kung gaano po tayo kasigasig, kung ano ang ating ginagawa, kung paano tayo sumunod sa Kanyang mga kagustuhan. Mga kapatid, sa ginagawa po natin, especially po sa inyo, every day, halos every night, mayroon po tayong gawain, mayroon po tayong pagpupuri sa Panginoon. So I know that the Lord ay napakasaya po niya. Siyempre, lagi po tayo nandyan, lagi po kayong nagpupuri sa Kanya, lagi tayong nagdarasal, lagi tayong nakikipag-communicate sa Kanya. So, I know and I believe na masayang-masaya ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. At sa susunod po, wise leadership. The good shepherd is also a wise leadership. Sabi niya dito, he leads the flocks with wisdom and truth, guiding them to seek pastures and living water, representing spiritual guidance and protection from harmful. So, purihin po ang Panginoon. So, ang Panginoon ay, He also leads the flocks with wisdom. Kakaroon tayo ng talino, nagkakaroon tayo ng knowledge because of at our prayers sa Panginoon. Kung tayo po ay nawawalan ng pag-asa, naliligaw o anuman ang pangailangan natin, we have to pray. Kailangan natin makipag-usap sa Panginoon, kailangan natin yung matimtimang panalangin upang sa ganon ang Diyos nagmamahal sa atin ay hindi niya ipagkakait yung mga bagay na ating mga hinihiling sa ating mga buhay. Gawin din ba ang ating mga pamumuhay? Sometimes nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng struggle sa ating mga pamumuhay, meron tayong mga pangangailangan. But I do believe na ang Diyos ay laging nandyan upang ibigay ang sapat para sa atin, sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Next. Sandali lang po. Ito so, our good shepherd is also a good provider. The shepherd ensures the sheep's physical and spiritual needs are met by providing food, race, and healing for the weak. So, gawin po ang good shepherd. Lahat po ng ating mga pangailangan andoon nga sa Kanya. He provides everything we need. Sabi po sa Ezekiel 34:15-16, I myself tend my sheep and have them lie down, declares the sovereign Lord.
I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. But the sleek and the strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na yung mga matataba, malalakas, He will destroy? Maaari siguro na yung mga nahalong malalakas, matataba sa mga flock na yan ay siguro sila yung mga hindi nila pinagbibigyan yung mga kasamahan nila na mananampalataya. Mapagsamantala sila kahit sa kanila ay malalaking katawan or yung mga masagim, yes. Maraming ganun. So, sabi ng Panginoon, I will destroy them. At yung mga weak ay ating palalakasin. Ang mga mahina ay ang mga may sakit ay ating gagamutin. At sabi pa niya, bibigyan niya sila sa kanilang yung green pastures, yung kanilang pagkain sa bawat hapagkainan ay mapuprovide anuman ang problema, anuman ang mangyari. One time mga kapatid, mayroon akong gustong i-share sa inyong testimony. Last 2020 pa. Sandali lang naman. But kasi pagka naalala ko kasi lagi kapag ang Panginoon ay nag-place, blinis ako ay yun lagi ang naaalala ko. Minsan kasi noong March 2020, March 4, nung umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay naman yung kapatid ko noon. So, 5 months ko pa lang dito. So, nag-emergency vacation ako. So, take note, March 4, after March 10, nalibing. So, nung papabalik na kami sa amin sa probinsya, tumawag na yung kasamaan dito sa Saudi na, "Kuya, bumalik ka na dahil magla-lockdown na." Sabi niya gano'n. So, paano ako makakabalik ngayon? Ikararating ko lang. So, sabi ko, "Lord, paano ito?" So, pagdating ko ng Ilocos, nagtawag-tawag ako sa agency na kinuha ko ng ticket, hindi ko na makontak. Siguro nagka-lockdown na rin sila noon. So, no choice, hindi ako makabalik pa ako, isang linggo pala nalos doon. So, wala akong nagawa, kundi doon lang sa Pilipinas sa napakahabang panahon na nakipagbuno sa lockdown. Everyday, mayroon po akong isang tricycle na minsan magpasada ka sa isang linggo, mayroon pang isang kargang tao. So, yung pamasahe niya, kulang pang panggasolina. So, hindi na ako nagpatuloy doon. Nagtanim-tanim na lang ako ng gulay. Tapos, after 1 month, yun, binibinta naman ng aking anak na 8 years old at time. Kinakarga niya minsan doon sa harap ng bahay. Nagkakapag 50 pesos, 70 pesos. So, ayun, pwede nang pangbili ng kung ano man. So, ang daming problema noon. At imagine, 5 months ko pa lang dito, umuwi ako dahil sa emergency nga. Then, may mga kasamahan din doon, yung iba, pastors pa rin, na imbis na palakasin ka, andun pa rin yung sa'yo, yung pag-discourage. Sabi niya, "Wala na Brad, di ka na makakabalik." Sabi niya. But that time, hindi ako nawalan ng pag-asa, na umaasa pa rin na makakabalik. So, after 7 months, struggling 7 months, nandun na yung email ng company na bumalik ka na, but in 5 days, kailangan bumalik ka. So, hindi po ako, kasi nasa probinsya, walang bus na papuntang Maynila. So, lang, yung mag-arkila ka dapat, tapos magpapaswaptis pa. So, ang ginawa ko, naghingi po ako ng extension ng visa. So, grant naman nila na binigyan ako ng 1 month. So, makakapag-adjust na. After that, nagpa-swaptis po ako sa Lawag. Ang problema sa swaptis, 48 hours lang ang validity. Tapos hindi mo makuha agad ang result. Magpa-swaptis ako ngayong umaga, kinagabihan punta na ako ng Maynila, kinaumagahan, pagdating ko ng Maynila, sisip nila via email yung result ng swab test. So, ganoon po ang nangyari.
Then, pagdating ko ng Maynila, andyan na nga yung result, negative naman. Tapos, valid na 48 hours. So, valid naka 24 hours na siya. So, nandun ako sa Maynila, bali, tagal, alas 11 na. Alas 2 dapat yung flight. So, nung alas 12, nag-declare yung Philippine Airlines na cancel yung flight. So, yung iba nag-iiyakan. Nag-iiyakan na kasi nag-swab test siya. Ang lakas na ang lakas. Ngayon, inisip ko, kaya kung tawagan ko yung naghatid sa akin, ang inisip ko naman kung babalik ako ng probinsya, sigurado kung uli. Kaya yung quarantine. Sasalubungin ka ng mga kadyan, police, DSWD. Quarantine na yan. So hindi ako gumagalaw doon. Yung mga iba, yung mga babae, umiyak pa yung iba kasi iniisip nila yung galing yung iba sa malayo, maano yung swab test. So, nandun ako sa sulok. So, anong gagawin ko, Lord? Sabi ko. Pero wala akong kapakaban ano. Pero nang nasa sulok ako mga alas 12, naalala ko yung ticket ko na pagpunta dati dito, na yung pagbakasyon ko. Kasi balikan yun eh. Dapat 15 days ko lang doon, balik na. Eh, hindi, umabot na ng 7 months mahigit. So, pero yung ticket na cancel ng flight, Philippine Airlines, binigay ng company. So, nung sabi ko sa guard, Sir, pwede ba patingin ko ito sa aking sa airlines, Saudiya po. So, when I showed it to the officer in charge, he said that, so maybe 15 minutes, sinig-check. Sabi niya, Kuya, payag ka bang mag-flight ngayon? Sabi niya sa akin, sabi ko, praise God. Sabi ko sa harapan niya, praise God. Opo, sabi ko. Then, inayos, sige sandali lang, sabi niya. Dinayos na po. So, tuwang-tuwa ako, Lord. Wala pong humpay. Yung aking pasasalamat sa Panginoon. Kaya aking pasasalamat kasi napakabait ng Panginoon. Doon ko naiisip na realize na He is a good shepherd sa kanyang mga tupa. So, hindi lang nagtatapos doon mga kapatid nung sinabing ganun, mga 40 minutes na lang nung maayos yung ticket ko. So, inayos ko, binilisan ko ng ganyan hanggang sa yung swab test ko ang problema ngayon. 14 hours kailangan valid pa hanggang dito ko sa Saudi. Pero napakabait talaga ang Diyos, mga kapatid. Yung kaka nag-declare, 72 hours na. Yung araw na yun din. So, i-declare ng DACA dito sa Saudi na yung validity ng swab test, gawing 72 hours. So, pasok na pasok. So, napakabait ng Panginoon. Kung hindi siya nag-declare na ganun, wala. Andun pa rin ako. So, talagang ang Diyos ang kumilos, wala ka talagang masasabi. Talagang gagawin niya ang lahat para sa kanyang bukas. Napakabait ng Panginoon. So, mga kapatid, I encourage you to focus in serving the Lord. So, next, Kuya. Ayun, conclusion na pala. I have other sheep that are not on this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Mga kapatid, marami pang mga kapatid na kailangan na dalhin natin sa ating Panginoon. But ano ang gagawin natin kung hindi tayo kikilos? We are the hand of the Lord. We are the voice of the Lord. Kailangan natin gumawa, kailangan natin gawin upang yung gusto ng Panginoon na madala natin dito ang ating mga kapatid ay mangyayari at mangyayari. Puri ng Panginoon. Let us stand po. Amen. Glory to God. Salamat sa pinagkaloob po sa amin. Sa gabing ito, Lord, pinupuri ka namin, pinasasama ka sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, Lord God, muli po namin, Panginoon, na tinatas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, at wala ng iba. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord. We glorify you, Lord. Hallelujah. Lord, sa mga natitira po aming gawain, ikaw po, Panginoon, ang aming pangunahing bisita sa gabi ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang laging kaubay sa amin. In Jesus' mighty name, this is my prayer. Amen. Amen.